Sir, before we talk about the Blue Ribbon Subcommittee hearing yesterday and about the... Wala ba tayo ibang pag-uusapan? Yun talaga? Sir, hindi mo na yan. Kasi sir, may panibago na namang bagyo na pumasok sa ating bansa, maaari doon maging super typhoon. At doon sa nakalipas na bagyong Christine, isa sa hard hit yung Bicol region. So, ano po ba yung mga lesson learned na dapat nating i-apply ngayong may panibago na naman bagyo at maaari pa daw 6 na bagyong pumasok sa ating bansa? Actually, wag niyo namang lahatin. Ang tinamaan ng solid na malakas-lakas ay ang Camarines Sur at ang Albay. Ang Bicol region ay binubuo ng 6 na lalawigan, kabilang na ang Catanduanes, Masbate, Sorsogon at Camarines Norte. Di gaanong tinamaan yung 4. Ang solid na tinamaan sa pamamagitan ng pagbabaha, hindi naman malakas na hangin o ulan ay ang Camarines Sur at ang Albay. Marahil may mga adjustments lang na kailangan gawin at paghahanda pang dagdag na kailangan gawin para maiwasan ito. Sa kaso naman ng Naga, ito ang unang pagkakataon na nangyari ito na ganyang kalalayong baha. Bagaman catch basin ang Naga, ganyang kalalayong baha at ganyang katagal humupa o bumaba ang tubig. Sa karamihan sa mga lugar sa Sorsogon halimbawa, ilang oras lamang ay bumaba na ang tubig dahil nagkataon lamang na sumabay ang high tide sa malakas na pagbuhos ng ulan. Pero nung nag-low tide na, bumaba na rin agad yung tubig sa aming lalawigan. Kaya nga nakapagpadala na kami ng tulong sa Albay at Camarines Sur, bagaman mas malalakit mayaman na lalawigan yun. Sir, yung ba mga lugar sa Bicol region na hindi gaanong binaha at madali nag-subside ang baha, indication ba yon na mahusay yung kanilang flood control program? Hindi para sa akin na husgahan yon dahil hindi ko alam ang partikular at detalye niyan. Maaring nauna lamang ang iba kaya mas kompleto ang flood control nila. Maaring nahuli ang iba. Maaring nasira yung mga dati. Pero lalahanin natin. Bigyan ko na yung example. Yung Cagsawa Ruins. Alam mo niyo yung kwento ng Cagsawa? Yung simbahan na lubog sa lahar. Maraming namatay na tao nun. Akala nila ligtas sila kung nagpunta sila sa simbahan. So, ang naiwan na lamang dun sa Cagsawa Church ay tore. Yung toreng yon ay naging tourist attraction. At dahil doon, tinayuan ng resort, ng hotel, ng swimming pool. Isang bagyo, mga 2 years ago, nalubog uli lahat yon. Dahil tila nakaligtaan ng ating mga kababayan doon na daanan talaga yan ng lahar mula sa Mayon nung una pa mang panahon hanggang ngayon. At anumang pagbabagong kailangan gawin kaugnay ng rechanneling ay hindi kayang baguhin yung dating dinadaanan. Ika nga, nature still dictates ng lahar o ng tubig man o ng ating mga ilog. Sir, ang sabi ni Presidente Marcos, dapat daw i-revisit yung kanyang suggestion, i-revisit yung Bicol River Basin Development Program para daw maiwasang maulit yung nangyaring matinding pagbabaha sa Bicol. Well, pag sinabi mong Bicol River Basin Program, particular na yung tumutukoy nga sa Camarines Sur at partially sa lalawigan ng Albay. Hindi bahagi at kasama ang lalawigan ng Sorsogon dyan. Maliit na bahagi lamang kung meron man. Pero tama ang Pangulo. Yan ang isang dapat tingnan. At meron na sa paniniwala ko, meron na mga batas at resolusyon kaugnay sa bagay na yan noong mga nagdaang panahon. So sir, it's about time na para may managot, sabi mo nga, accountability dahil kahit na laging alaki ng budget allocation for flood control projects, pero yearly ang observation, palala ng palala yung ating nararanasang baha. Well, palala ng palala dahil na rin sa climate change. Kaya ang kailangan natin isang climate-adapted, climate-resilient na budget. Halimbawa, ang barangay road may specific na kapal. Ang municipal road may specific na kapal yung semento ng kalye. Ganon din ang isang national road. Dapat marahil sa mga flood control projects, meron ding specific na kapal yan, depende sa lugar. Hindi pwedeng one size fits all na. Hindi po pwede na porkit ganyan ang ginagawa natin noon, ganyan pa rin ngayon. Dahil nga sa pagbabago ng panahon, dahil nga sa climate change, kailangan mag-adapt at magbago din tayo. Sa pagkakaalam ko, yung design ng mga flood control projects, river control, seawall, ay pareho pa rin tulad ng mga nagdaang dekada. Dapat ibahin na yan, i-update na yan, at dapat, depende sa lugar, iba-iba na rin ang design patungkol sa taas at sa kapal at kung may bakal nga ba o wala. So, dun sa ating kinakailangang climate change adaptation, ito'y nangangailangan din ng yearly karagdagang budget allocation, sir? Not necessarily karagdagang budget, pero kailangan mo lamang i-realign sa tamang paggastos, tamang programa, ika nga. Mas pipiliin ko na may flood control, may river control, may seawall, na tatagal ng 10, 20, 30, 40 taon,
kesa naman yung parehong amount, mas mahaba nga, magigiba naman agad isang bagyo lang. So one thing is for sure, sa budget deliberation sa plenary, pagpapaliwanagin niyo po yung mga concerned government agencies about the flood control. Sa pamamagitan ng mga senador na siyang tatayo na bilang author, bilang sponsor ng mga budget na yon. Maliban na lang kung isuspende namin ang rules at hayaan namin na magsalita at sumagot diretso yung kalihim ng partikular na departamento. So DPWH, sir, ang may malaking explanation. Principally DPWH, yes. Pangalawa, marahil ay magiging DENR. Ano nga ba ang projection nila? Ano nga ba kailangan baguhin? Gayon din ang Climate Change Commission. Ano nga ba mga kailangan pagbabago at update na kailangan gawin kaugnay ng infrastructure design natin sa ating bansa? Pagdating, sir, sa pagbibigay ng weather update, weather bulletin, may nakikita ka bang pagkukulang or sapat yung ginagawa ng Pag-asa na advisory? Actually, maliban sa Pag-asa, may app na sa telepono na kung hindi pa kinukuha yan ng mga LGU, ewan ko na sa kanila. Kompleto na ng iba't ibang app sa telepono na ginawa namin noon sa aming lalawigan na very up-to-date, kabilang na ang Pag-asa. Kasama nga yung data galing sa Japan, weather forecasting, kasama na rin ngayon sa Florida. Lahat yun accessible naman na sa atin sa pamamagitan ng internet. Wala nang dahilan, dagdag sa Pag-asa, na hindi pa malaman kung ano yung eksaktong lokasyon, lakas, at kailangan paghahanda natin gawin kaugnay sa anumang bagyong paparating. Pero ang iba nagsasabi, dapat daw ba every hour yung advisory kapag andyan na yung bagyo? Para mabigyan ng guide yung mga LGUs, yung publiko. Ulitin ko matatanda na tayo. Mga LGU, alam na dapat yan. Ika nga, kailangan pa bang i-memorize ng LGU yan? Hindi na dapat siguro. Hindi na responsibilidad at hindi natin pa rin sisihin ng Pag-asa na dapat early bigyan ng update yung mga LGU. Trabaho ng LGU, alamin by the hour, on the hour, every 10 minutes kung kamusta na nga ba yung kalagayan ng panahon. Hindi para sa Pag-asang obligahin yung mga LGU na gawin yan. Sa parte naman ng ating mga kababayan, again, through social media, sapat na ang availability ng impormasyon para mapagbigay alam sa kanila yung tunay na estado ng lagay ng panahon. At wala silang dahilan, maliban na lang kung hindi sila interesado, na hindi mapakinggan at malaman yan. Pero daw dapat mas detalyado yung gaano yung volume ng tubig na hatid ng bagyo, and at the same time, parang gawing mas nauunawaan ng publiko yung mga terms na ginagamit ng Pag-asa. Isang bagay yan. Sa pagkakaalam ko, dahil nakita ko to nung ako'y nag-gobernador, hindi kayang alamin bago pa man kung ano yung volume ng tubig na ibubuhos ng isang bagyo. Yung panukat niyan, to simplify it, parang balde lang naman yun sa isang lugar na sinusukat gaano kadami yung ulan, yung rainfall, ilang millimeter for every hour, for every 30 minutes. In real time, doon pa lang malalaman kung gaano kabigat yung volume ng tubig. At saka tandaan natin, kaya nga tinawag na weather forecasting yan. Hindi yan tinawag na weather predicting. Forecast pa rin ito. Estima lamang ito. At yung aktual na impormasyon malalaman kapag nandun na tayo sa kalagitnaan mismo ng bagyo. So para sa inyo, efficient naman, sir, yung Pag-asa? I think Pag-asa is doing a good job. There's no reason to bash them or to blame them for this. At the end of the day, sufficient information is available, whether through Pag-asa or other weather forecasting apps, na para malaman ng ating mga kababayan at LGU, ano nga ba ang kailangang paghahanda na gawin nila. Okay, let's move. Okay, RG. Okay, sige. Wala bang iba?